Magandang araw o gabi sa lahat ng mga nakikinig dito. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Lerma. Nais ko lang na magbahagi sa inyo ng aking kwento tungkol sa nangyari noong nasa probinsya pa kami nakatira ng asawa kong tawagin po nating Remuel. Pareho po pala kaming taga-Kamsur ng asawa ko. At 3 taon na po kaming mag-asawa noon nang mabuntis ako sa panganay naming anak. Sa kadahilanang yon, malimit akong pagsabihan ng asawa ko at ng aking biyenan na huwag masyadong gagala sa paligid lalo na kapag wala akong kasama o kaya ay hapon na rin o paggabi na. Kahit na anong sinasabi ng binan kong babae tungkol sa pagdadalang tao ko ay ginagawa ko naman. Dahil alam ko na mas maalam nga ito kumpara sa akin tungkol sa mga bagay na iyon. Maging yung aking asawa noon ay sinusunod rin yung kung ano mang sabihin ng kanyang mga magulang tungkol sa mga bagay na dapat gawin tuwing sasapit yung hapon at gabi. Hindi na rin lingid sa kaalaman namin noon yung tungkol sa mga aswang na noon ay nauuso na rin sa probinsya namin. Naging maingat nga kami noon, lalo na at naging maselan nga yung pagbubuntis ko. Pero kahit anong ingat nga ay hindi talaga maiiwasan yung mga bagay kung nakatakda na nga yung mga itong mangyari. Gawa ng maselan nga yung pagdadalang tao ko ay nangyari pa. Yung hindi namin inaasahan noon at hindi rin namin napaghandaan. Nakunan nga ako noon sa sanay panganay na anak namin ng asawa ko. Sa loob ng ilang buwang nagbubuntis ako, wala kaming kahit na anong naging karanasan sa aswang. Kahit pa nakalat noon sa aming baryo yung tungkol sa gumagalang aswang na hindi namin alam kung saan nga ba nagmula. Wala nga kaming naramdaman noon. Kaya kahit papano ay hindi gaanong nangamba yung asawa ko. Isa pa ay katabi lang din namin yung bahay ng aking binan. Kaya't hindi rin kami gaanong nababahala. At ikukwento ko nga po ngayon kung paano nga ako nakunan. Humantong po noon yung 6 na buwan ng pagbubuntis ko. At doon na nga nagsimula yung naging pagpaparamdam ng aswang. Tulad ng sabi ko kanina, nung mga unang buwan ay wala talaga. Pero pagdating ng ika-6 ay nagsimula na rin po. Nahirapan din ako noon sa pagdadalang tao. Lalo na at malaki na rin po yung tiyan ko at kahit kaunting pagod lang ay talagang ramdam kong naninigas po ito. Kapag nangyayari yon, nagpapatingin agad kami sa doktor upang malaman kung ano nga bang dahilan. May pagkakataon din na dahil sa labis na takot sa aswang at sa pag-iisip ng kung ano-ano, kung minsan ay ramdam kong bigla na lang kumikirot at nagiging malikot yung sanggol sa aking sinapupunan. Dahil doon, kinakabahan ako at baka kung ano nga yung mangyari sa aming anak. Hanggang isang gabi nga noon, muntika na akong makunan dahil sa matinding takot na aking naramdaman. Nang paranasan nga kami ng aswang. Tandang-tanda ko pa noon na mahimbing na ngang natutulog yung aking asawa, habang ako naman ay hindi makatulog sa hindi ko malamang dahilan. Pinipilit kong makatulog pero ramdam ko na medyo maalinsangan yung panahon. At medyo irritable rin po ako noon. Dagdag pa doon, pakiramdam ko ay humihilab rin at kumikirot yung tiyan ko. Hindi ko alam kung paano may papaliwanag yung nararamdaman ko ng gabing yon. Pero hindi nga ako komportable. Lalo na kapag nakahiga ako. Sa kadahilan ng yon, minabuti ko na munang maupo at saka matyagan nga yung tiyan ko. Nasa ganong sitwasyon nga ako noon nang sa hindi ko inaasahan ay nakarinig ako ng magkakasunod na pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Nagtaka ko noon gayong sawari ko ay parang malalaki nga yung pakpak na yon dahil malakas po yung ingay na ginagawa nun. Nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon dahil hindi nga karaniwan
Yung tunog na aking naririnig. At kung tama yung kutob ko, ay baka hindi pala ordinaryong ibon yung naririnig kong pumapagaspas sa labas ng bahay. At baka aswang na pala yun. Kaya't lalo ngang nadagdagan yung takot na aking nararamdaman. Makaraan pa yung ilang sandali, hindi pa rin nawawala yung ingay na aking naririnig. Habang tumatagal ay nadadagdagan nga yung takot na nararamdaman ko, kaya't bigla na lang ding sumakit yung tiyan ko. Napahawak nga ako sa aking tiyan noon at ramdam kong naninigas na naman yon. Walang ano-ano rin po noon ay napahawak rin ako sa aking hita dahil tila basa nga yung bahaging yon. Nang tignan ko yung aking mga kamay, ganoon na lang yung gulat ng aking makita na may dugo po yon. Napasigaw na nga ako noon habang namimilipit sa sakit. At ginising ko na rin yung asawa ko. Paunti-unti ring nawawala yung mga pagaspas ng pakpak na aking naririnig na animoy lumilipad papalayo. Yung kung ano mang ibon na may gawa nun. Sakto ring nagising yung asawa ko nang naging tahimik na yung paligid. Nang makita nga ako nito na namimilipit na at may dugo sa may bandang hita ko, ay dali-dali nga nito akong tinulungan. Nataranta yung asawa ko noon syempre. Kaya't lumabas nga siya ng kwarto upang tawagin yung kanyang mga magulang sa kabilang bahay. Mabuti na lang at nagising rin yung mga ito at nagawa ng paraan para madala nga ako sa ospital. Sa kabutihang palad ay wala namang nangyari sa aming anak. Sadyang nasobrahan lang daw ako sa takot noon, kaya raw ako dinugo. Sinigurado pa namin noon sa doktor kung wala bang problema sa sanggol. At nang sabihin nga nitong ligtas naman yung bata, kahit papano ay naibsa naman yung aking pag-aalala. Kinausap ako ng asawa ko noon at tinanong kung ano ba talagang nangyari. Hindi nga ako nagdalawang isip na sabihin dito kung ano bang nangyari sa akin ng gabing yon. Nang matapos kong ikwento sa kanya yung mga nangyari, pinagsabihan na lamang niya kung wag nang isipin pa yung tungkol doon. Pinaalalahanan din niya kung wag masyadong mag-isip ng kung ano-ano. At makakasama lang din yon sa aming anak. Tumango na lamang ako sa kanya noon bilang tugon. At kinaumagahan, nung nakauwi na nga kami, binigyan lang din ako ng reseta ng doktor para inumin ko. Na makakatulong nga sa akin ang pinagbubuntis ko. Pinagsabihan din ako ng asawa ko noon at ng aking binan na kapag mangyari ulit yon, ay wag akong magdadalawang isip na sumigaw. Dahil din sa pangyayaring yon, minabuti na lang naming magsabit ng mga bawang at maging ng baging ng makabuhay sa mga bintana at maging aming pintuan. Kahit papaano ay naibsan naman yung pangambang nararamdaman ko. Lalo at alam ko na naririyan lang din yung asawa ko at yung kanyang mga magulang para protektahan kami. Nang mga sumunod nga na gabi noon, wala namang nangyaring ganong bagay. Binabantayan din kasi ng asawa ko noon habang ako nga ay natutulog. Naging maayos rin yung lagay ko, gayong hindi na nga ako nakakaramdam ng pananakit ng tiyan. Yun nga lang, inakala ko talaga noon na wala nang mangyayari pang ganoon. Hindi ko inaasahan na sa gabi pala na hindi namin napaghandaan, doon pa mangyayari yung bagay na labis kong kinatatakutan. Maaga kaming natulog ng gabing yon, pero naalimpungatan ako noong makaramdam ako na tila nananakit yung aking puson. Bumangon naman ako noon upang pakiramdaman yung aking tiyan. Nakapikit pa nga yung mga mata ko noon gayong ramdam ko pa rin yung antok. Ilang sandali pa yung nakaraan, unti-unting kumirot yung tiyan ko hanggang sa aking tagiliran. Napapakunot na lamang ako ng noon. Talagang nagtataka ako noon dahil hindi ko maipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko. Napamulat na ako ng mata noon upang gisingin sana yung asawa ko, na noon ay mahimbing na nga rin yung tulog sa aking tabi. Yun nga lang, saktong pagmulat ko ng aking mga mata, ay may naulinigan rin akong mga pagyabag sa bahagi na malapit lang din sa aming bintana.
Hindi ko alam pero hindi ko muna ginising yung asawa ko noon at nagpasya na lang din akong lumapit sa bintana ng kwarto. May naririnig din kasi akong parang may kumakatok sa bahaging yon. Pero hindi ko rin maaninag kung ano. Dahan-dahan akong humakbang papalapit noon sa bintana at habang palapit na nga ako ng palapit doon, mas lumalakas pa yung ingay na aking naririnig. Noon ko lang din napagtanto na parang may tumutuka sa bintana namin. Dahilan para magmukhang may kumakatok doon. Dahil gawa lang yon sa kawayan at natatabunan lang ng kurtina. Kinabahan ako dahil baka may pilit na pumasok kung ano man yung naroroon sa labas ng bintana. Noong nasa tapat na ako ng bintana, dahan-dahan kong hinawi yung kurtina. Patuloy ko pa rin naririnig yung ingay ng kung anumang tumutuka roon kaya't lalo nga akong kinabahan. Pero nilakasan ko na lang din yung loob ko. Gayong nais ko ring malaman kung ano nga ba o sino yung gumagawa nun. Nung medyo makita ko na nga kung ano yon, ganoon na lang yung gulat ko noon nang mapagtanto ko na parang tuka nga yun ng ibon. Nagtaka na ako noon. Dahil yun nga yung unang pagkakataon na makakita ako ng ganoon kalaking tuka ng ibon. Kaya't pinalot na rin ako ng takot noon. Napansin ko rin na malapit nang masira yung aming bintana. Kaya't binuksan ko na nga yung kurtina noon upang sana'y sitahin yung ibong sumisira noon. Pero ganoon na lamang yung hintakot na aking naramdaman nang makita ko yung kabuuan ng naturang ibon. Batid kong hindi yon karaniwan. Gayong may mapupulang mga mata ang naturang nilalang. At nang makita nga ako nito, ay natigil ito sa kanyang ginagawang pagtuka sa aming bintana. At matalim nito akong tinitigan. Dahil doon, tila nanabik nga yung naturang nilalang at pinagaspas nito yung kanyang malalaking pakpak. Napasigaw na ako noon ng malakas dahilan para magising nga yung asawa ko. Nang makita ng mister ko yung malaking ibon, kaagad niya akong inilayo sa bintana. Nagsimula na naman yon sa pagtuka sa aming bintana. Naanimoy nais talaga niyang sirain yon. Hindi rin nagtagal. Dahil may kalakasan nga yung pagtuka nun ay nasira nga niya yung aming bintana. At noong masira nga niya yon ay sinubukan pa niyang ipasok yung kanyang ulo. Sumigaw naman yung asawa ko noon. Natawagin ko sina nanay at tatay sa kabila. At siya na muna yung bahala sa naturang ibon. Ginawa ko naman noon yung kanyang sinabi at kahit na masakit nga yung tiyan ko, sinikap kong magpunta sa may sala upang doon tawagin si nanay. Sigaw ako ng sigaw ng mga oras na yon habang yung asawa ko naman ay nasikaso yung malaking ibon na sumira sa bintana. Narinig ko pang napamura yung asawa ko noon. Napailing na lang ako dahil hindi ko nga nakayanan yung sakit ng tiyan ko. Napahawak din ako sa aking hita gayong pakiramdam ko ay may kung anong dumadaloy roon. Ganoon na lang ulit yung takot at pangambang naramdaman ko nang makita yung dugo. Isang malakas na pagsigaw na lang yung napakawalan ko. Bago nga ako napaupo sa aming sahig habang namimilipit na nga sa sakit. Ganon nga yung sitwasyon nang pumasok si nanay sa aming bahay. Nang makita ko nito ay agaran nga nito akong nilapitan at inasikaso. Nakaramdam ako ng panghihina noon at parang nawawalan ako ng malay. Saktong nakalapit na nga yung nanay ko ay nahimatay na rin ako. Mabuti na nga lang daw at nasalungan nito yung ulo ko. Humingi naman ng tulong si nanay noon at sinabi sa asawa ko yung nangyari sa akin. Si tatay na lamang noon yung humarap sa malaking ibon na ng mga sandaling yon ay nagmamadali daw na umalis. Mabilis daw yung lumipad papalayo. Hindi na nga nila yun inintindi pa at pinagtulungan na lang akong kargahin. Sa kabutihang palad ay nadala naman ako sa ospital at agaran din akong inasikaso ng doktor. Yun nga lang pagkagising ko, ramdam ko na yung panghihina ng aking buong katawan lalo na nga yung kalahati ng katawan ko mula sa aking tiyan pababa. Napatanong ako sa asawa ko noon na namamaga na nga yung mata kaya't alam kong may hindi magandang nangyari. Ganoon na lang yung pag-iyak ko nang malaman ko mula sa asawa ko na nakunan ng araw ako.
Napahagulgol na nga ako ng mga sandaling yon. At talagang nagsisi ako noon kung bakit hindi ko na lang ginising agad yung asawa ko. Sinabi ko pa sa kanya noon na kung una pa lang ay ginising ko siya at hindi ko na nga inalam yung pinagmumulan ng ingay sa aming bintana, marahil ay hindi sana ako nakunan. Hindi ko rin po maintindihan yung sarili ko noon. Napailing na lang yung asawa ko noon at sinabing wala akong kasalanan. Kahit masakit man sa loob namin noon, ay wala kaming nagawa kundi tanggapin yon. Labis rin noon yung galit ng asawa ko sa malaking ibon. Naging dahilan kung bakit nangyari yon sa akin. Nung sinabi rin namin sa albularyo yung mga nangyari, walang dudang inaswang araw ako. Kaya nga raw nakunan ako sa aking pinagbubuntis. Yung malaking ibon daw na yon na talagang kakaiba nga yung anyo, ay walang dudang isang araw aswang. Kalaunan naman po, sa awa naman ng Panginoon, ay nagdalang tao po ako ulit. At naipanganak ko naman po yun ng maayos, lalo at nagdoble ingat na rin po kami. At kumonsulta na rin sa albularyo at nagpagawa ng mga proteksyon upang hindi na nga maulit yung nangyari sa panganay namin ng asawa ko, na talagang nagdulot sa amin ng labis na sakit. Kahit magpahanggang ngayon kapag naaalala namin. Pero dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang nakinig dito at paalam.